pinag-meditation siya dito. Kasi hindi ito nasulat. Di ba? Okay. King God siya, King Jesus, King Theophany. Type yan sa ating ring person. Katulad ito na nag-glorify ang katawan mo sa espiritu mo at ang soul. Yung tatlong kategory ng Diyos na iisang Diyos, siya ang naghahari sa atin. Kaya tayo ay Son of David Ministry. Yan ang mensahe. Person ito na nasa believer. Yan ang mga attribute, ha? Yan ang mga attribute. Tingnan nyo, ha? Pinuha ko na lahat. Yan ang mga attribute. Now, tingnan natin si Abraham kung anong ginawa niya. Hindi yung tao. Kilala ni Abraham kung sino yung makikipag-communion sa kanya. Dahil time of life, sabi ng prophet, ang 3 is a time of life. Ngayon, tayo ay binhi ni Abraham. Nag-ingat si Abraham at nag-aaral sa kung paano niya harapin si Melchizedek. Sabi dito, is this it? It's been looking for a city. Is this the king? Bali pa? Yan. King God, King Jesus, King Theophany. Same person. Ngayon, yun yung inaabangan ni Abraham. Dahil makikipag-usap sa kanya. Yun yung promise. Time of life. Sabi nito, and he said, why did Sarah doubt this? Nagsalita si Melchizedek. Sabi ni Abraham sa kanya, dahil nandun sa loob si Sarah ay type ng bride, iglesia, nandun. Di ba? Kaya inaalis sa atin ito. Sabi nito, in the name behind him, Abraham said, Lord, God Elohim. Yun yung pinag-iingatan ni Abraham at ini-studian niya kung paano niya harapin yung creator ng lahat ng bagay. Dahil yung promise nandoon, ibibigay na kay pagkakilog niya, kay Sarah, dahil kay Abraham. Dahil si Abraham, siya yung father of faith, siya yung binigyan ng pagpapala na para maganap ang buhay na ang son na gagawin niya doon kay Sarah. Pero alam kagad ng Diyos, nag-doubt si Sarah. So sa atin, inaalis na ganyan. At na-discern, sabi rito, he discerns Sarah thoughts. Na-discern ng Diyos ang iglesia, ang babae. Kaya yung word ni Peter, may mga taong nakatalaga na para matisod, may mga taong nakatalaga na para hindi matisod. Amen. Kaya hindi ito nasulat, tandaan nyo. Nga binago ni Jesus Christ, sabi yan, Jesus said it would repeat again. When He would be revealed in the last day. Si Elohim, si Melchizedek, si Melchizedek, nakaharap ni Abraham, na-discern niya yung iglesia. At alam ni Abraham na Diyos yung kanyang pinaglilingkuran. Walang duda. Umaasa lang si Sarah sa kanyang asawa. Kaya ang nangyari ganito, dahil sa nung manganak na si Hagar, si Ismael, ang dahil pangasawa na panganak, doon na nagselo si Abraham at si Sarah, pinalayas niya si Sarah. Si Hagar, pinalayas ni Sarah si Hagar. At sabi ni Abraham kay Sarah, kay Hagar, pinagbalutan niya ng tinapay at kasi ganun kasi sa Testament. Matagal na naman.
Ang ginawa ng Diyos, pinabata sila. Amen. Hindi yung para i-rapture. Pinabata si Abraham at si Sarah para mangyari na ang promisan. Amen. Ganun ang ginawa ng Diyos. Nang binago ni Jesus Christ, sabi dyan, no, libre mo, Jesus said it would repeat again when He would be revealed in the last day. Para itubos niya. Tubusin niya tayo. To redeem. That redeem coming to take His own. He is here. Nagpakilala na naman siya. Bilang siya si Melchizedek na nagpakilala, nakausap ni Abraham, ganun din ang kanyang ginawa. Narito siya para ipakilala niya ang kanyang sarili. Gagamit na naman siya ng prophet. Dahil si Abraham, prophet. At ang pinagagawa doon ng Diyos sa prophet para ang kanyang iglesia magkaroon na naman ito ng buhay. Dahil matagal na nabaon sa backbound denomination ang word si Christ, inayawan at inireject ng mga denomination. Dahil nakatalaga silang mag-isod. Bigyan nyo na pa sa oras kung ano, hanggang sa oras na ako, no? Meron pang 20 minutes. Meron pa. Bibilisan mo lang. The first thing, ito ang unang bagay daw, sabi ni Branham, I want you to believe with all your heart that God is here, present, to make known His deeds. Yung kanyang mga pinangako ni Abraham, yung ano ba sa Tagalog pa sa ng deeds, yung parang Sulatan? oo, yung parang ipamamana niya, oo, yung title deed. Kasi yun yung ginawa ni Melchizedek kay Abraham. Na sabi ni Melchizedek kay Abraham, pagpapalain ko ikaw at sa iyo manggagaling ang anak, magkakaroon ka ng anak, mga anak si Sarah. So yung deeds na yun, inulit-ulit ni Jesus Christ sa ating panahon. Sabi dyan, ang unang bagay daw, kinakailangan maniwala ka sa iyong buong puso na ang Diyos ay narito, present siya, to make known His deeds among the people. Gusto niyang ipamana uli. Yes. You believe now, sabi ng prophet, maniwala ka ngayon ito. Ay linaalis na ng Diyos ang tinatawag na pagdadaw na nangyari kay Sarah. Sabi nga na sa ibang, kung hindi lang kay Abraham, parusahan niya talaga si Sarah eh. Kasi na-delay. Na-delay. Yung gustong gawin ng Diyos, dahil sa pagdadaw ni Sarah, kundi lang kay Abraham, parusahan si Sarah. Ganyan yung scripture, mapapansin nyo, may mga mananampalataya, may mga matitison, mayroon din hindi matitison. Dalawa lagi. Yan ang nangyayari. Now, what God is doing to His church? He's holding yung capstone. Kinakailangan silyuhan na. Sabi dyan na what God is doing to His church. He's holding of the people. Nandoon na sa katutok-tuk-tuk. Yung head, yung selyo. Wala na dito sa baba. Naghihintay sila po hanggang sa Laodicean Church. Yung mga believer, naghihintay sa cup. Para i-open na ang mga bagay na nawala. Sa church ages, ang Malakay 4 ay pinulpil. Ang Revelation din, binuksan ang selyo. Para itawid tayo. At ito ngayon ang ating kalagayan. And making it in such a perfect way. Perfect ito. That when the headstone, Christ comes, it fits the building together. And then a resurrection of the whole thing.
The church ganap dahil stone. Amen. Nagkaroon talaga ng pagbabago ang lahat sa lahat ng mga believer. Amen. Mula kay Kulhantes sa ating pagtawid natin, tayo ang nasa kap. We are the 88. Amen. Kaya Amen. nasa atin ang buhay ngayon. Amen. Kaya pinag-iingatan ni Abraham at ini-studian niya dahil alam ni Abraham buhay yung ipapalit, igaganti ng Diyos sa kanyang pananampalataya. Amen. Ganyang kakalaga mga kapatid ang mensahe. Now, sapa, he was the spoken word. Siya yung katawang binigkas. Tingnan niya, hindi siya nagdaan sa anumang mga bagay na para magkaroon lang siya ng bagay. Binigkas siyang salita. Para anong purpose? Itubos ang kanyang laman at dugo sa atin. Kaya nga, ang kanyang attribute, Father, Word, Son, Redemption, Holy Ghost, Regeneration. Amen. Who are redeemed is part of Him dahil sabi niya, ang kanyang tinubos, tayo. We who are redeemed is part of Him dahil part niya, tayo. Ibinabalik niya ang kaugnayan, ang fellowship, ang lahat doon na nawala sa Garden of Eden, ibinabalik niya ito ulit sa atin ngayon. Yun ang kanyang trinabaho sa iyo at sa akin. Para ito tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ginising niya ang biling na sa iyo at sa akin. If you can recognize, sabi niyo ba, maintindihan mo, i-recognize ni Abraham. Yes, right. And we are the Abraham seed. Amen. Then, the true vine, sino ang totoong puno? Jesus. Jesus Christ. The true vine, with the fullness of the Spirit in the Word. No? Holy Ghost siya. Right. Of the Spirit in the Word will do the very act of power Right. that Jesus did. Amen. Sabi ng Panginoon, ang aking ginagawa, mas higit pa dito ang inyong magagawa. Right. Then as she, you see, babae, nurse here, headstone, nakita niya ang ulo. Yung kinakisura ng mga taong denominational thinking, nakita niya ng babae. Becoming light in through the word. Jesus will come that the bride and groom may be forever united Yes. is one. Right. Sinamahan niya tayo, yung three kami. Tinupos ka, tinanggap ka, sinamahan ka. Yan ang ipinilyan ang nakita ng babae, sabi ni Barbaram. Near. Sabi niya, pero ngayon, talagang cross. Husband and wife. Dahil nagkap na ang headstone. Yes. Right. Holy Amen. Ghost. In spiritually speaking, magkaroon tayo ng kapahayagan. Yes. Kasi alam niyo, nahirapan din ako mag-adjust. Talaga, nahirapan ako sa pag-adjust kung paano ko i-delay yung and will be correct. Hindi ko itinindi na yun. Na sa mga tao ito, minsan sabi nga, huwag ninyong i-deny that will prophecy, mga propesiyang ito, sa huling araw ng panahon ito, the ministries, Right. ang tinutukoy ni Romanang, yung pag-alis natin doon sa Laodicean Church Age, yung nature Right. ng Laodicea, can and will be correct. Dapat tayo talagang maitama. Amen. At walang magtatamang denominasyon. Di ba? Ang makapagtatama dito yung Panginoon, yung Holy Ghost. Right. I do not deny that there will be prophets, even as in the days of Paul, when there was one, Agabus, a prophet, who prophesied of a famine. Yung lahat ng mga propesiya ng prophet, nangyayari, sabi ni Babanang.
But I deny upon the infallible evidence of the word that there is more than one major prophet. Sa church ages, ang pundasyon faith, that is a major prophet Paul, hanggang sa dumating ang Laodicea, sabi ni Branham, ang Laodicea ay tinatawag itong Pentecostal teaching. Sabi ng prophet. Kaya ang naiambag lang ng Pentecostal, hindi. Pero yung pag-reveal ng word, hindi sa kanila na-reveal. So, ipangalan ni Branham yung Book of Acts, yung chapter 3, yung turn the heart to the Father, and to the children, and to the Father. Ang sabi ng Diyos, ito siya. Walang kamali ang salita na tumatayo. Stand witness. Pinarami niya ang kanyang salita bawat isa. Doesn't the Lord? Amen. By His unfailing word of stand, tumayo kang may katotohanan. Yes. Pinagkakatiwalaan ng Diyos, kahit sa natural. Pinagkakatiwalaan ng lalaki ang babae. Amen. Amen. Di ba sa mag-asawa? Hindi pwedeng inasawa mo siya, tapos wala kang tiwala sa kanya. Yung influensya ng lalaki doon sa babae, kinakailangan magampanan ng babae yun. Ikaw ang pinagkakatiwalaan. Ang church ay asawa ni Kristo. Pinatayo niya itong katotohanan. May doesn't the Lord. Tumayo sa salita. And shall stand and be vindicated. There is one prophet messenger to this age. Amen. Dinala ito ng prophet on the basis of human behavior alone and knows that when there are many people, there are evident divided opinion on lesser point of a major doctrine. In which they all hold together, who will have the power of infallibility. May kapangyarihan tayo na hindi mawala ang salitang ito sa atin. Which is to be restored in this last age. For this last age is going to go back to manifesting. Amen. Manifesting. Mag-manifest ang purong salita sa Him. For He won't need to speak to Himself. God will speak for Him by the voice of the Son. Kaya nga nung si Enoch, may revelation siya, nagtayo siya ng pyramid, pero sabi ni Branham, walang head. Spiritually speaking yan, Enoch ng pyramid, kahit yan ang kabuuan ng katawan ni Kristo. Ngayon na pulpit ito. Amen. Ngayon yan. Kaya nga, nakita ni Apostle Peter yung ginawa ni Enoch, kaya sabi, faith, virtue, na rin isang katayong perfecto Amen. na katawan ni Kristo ang ipinilid ngayon ng Diyos doon sa prophet. Amen. Ilang prophet ang nangyari sa Lord at saka kay Branham bago nangyari ang lahat ng kabon. Hallelujah. Then, ito na. Cornerstone, kailangan niya. Siya ang iyong salitang gumagalaw sa laman mo. Amen. Ay. Amen. Hallelujah. May oras ba? Wala na? Wala? Meron pa? Gusto ko kanina. Ang ministry ni Christ ngayon ito sa believer, sa church. Nagkap, di ba? Ayan o, in the full church, it was the headstone. Kailangan kasi siya at dumating perfectly. Ano 19 to? 63, after ng seals. Opening of the seals. Kaya hindi na tayo pwedeng mag-tisod-tisod pa tayo. Mas maganda. Amen. Doon
bakit ka tumatatag? Right. Amen. Dahil yung mga taong natitisod, hindi talaga yung para sa Diyos. Sabi ng Scripture, mga anak na talaga na sila sa ganun eh. Oo. Naliwanag naman ang Scripture, di man ang sinungaling si Apostol Pedro. Hindi yung Pedro ang gusto natin. Nanonood, Pastor. Pedro lang. Spirit na nasa iyo. Alis ka sa karamihan ng mundo ito. Dinala ka sa langit ng kamahayagan. We are now heavenly places of Jesus Christ right now. Thank you. Maraming salamat. God bless you. Hallelujah. Amen. Amen. Glory. Amen. Masaya ba? Okay. Dudugtungan ko lang yung kasi napakaganda ng yung direksyon. Hallelujah. Ito lang po talakay ng kasi ito yung tinalakay ni Pastor. Ayan. Mayawan ng Pastor. Sana. Amen. Nakikita niyo po ba ito? Yeah. Yung foundation niya na ito yung capstone. Pero bago ka makarating dito sa capstone, dadaan ka rito. Oo, dapat lang. Kasi ito ang foundation. Yes. Pag wala ka nito, mahirapan ka. Kailangan dito ka mag-umpisa sa taas. So foundation, faith. Yeah. At after faith, hindi pwede. So wala pong mananampalataya na walang power. Tama. Amen. Kasi yan ang kasunod ng faith. Virtue, power niya. Yeah. Pero kung wala kang power, paano ka makarating dito sa taas? Kasi yan ang kasunod ng foundation. And then, pag taglay mo na itong dalawa, nagsisikap ka na nito. Kaalaman. Amen. Ang pag may alam ka na, natutunan mo na, nagkakaroon ka ng pagpipigil. Nakokontrol mo na sarili mo. Pero, Yeah. and then, nagkakaroon ka na rin ng pagpapasensya, pag-unawa. Yeah. Kaya po ang ng itong tinuturo ni Pastor Peter. Hindi yung Pedro. Okay. And then, papasok na po itong pagiging makadiyos mo. Yeah. So pag hindi po yan pumapasok sa atin, mahirapan ka po makarating dito. Amen. Tama. Amen. And then, pag ito ay nakapasok sa pagiging makadiyos, natututunan mo na rin ito. Pag-ibig sa mga kapatid. Amen. Amen. Hindi lalapat po yun. Sino ba yung pag-ibig? Right. Siya yung kapsun eh, pag-ibig. Yeah. Yes. That is Pagkat, dagdagan ko po yung mensahe ni Pastor. Sabi po niya, yung aral ni Pastor kanina. You remember the pyramid message? Yeah. It's the capstone.